ideya at non-ideya. Ang principal mismo ang magsasabi kung kailan nila gagamitin ang kanilang ideya. Ang mga estudyante naman na lalagpas sa naturang sakop ng paglalabanan nila ay tanggal na agad. At kung gusto ng sumuko ng estudyante ay itaas lang nila ang kanilang mga kamay. At ang mahihimatay sa kalagitnaan ng paglalaban ay kinukonsiderang talo din. Natapos na sa pagpapaliwanag ang battalion commander. At dito tinanong siya ni Sang-ho na kung paano niya hahatiin ang mga estudyante para sa pagsasanay. Muli siyang nagsalita sa mga estudyante na merong siyang nakalimutan, sinabi niya na sa trench wars ang lahat ng estudyante ng second year ay sasali ng sabay-sabay. At bibigyan sila ng score base sa kanilang sariling performance, at ang format ng kanilang paglalaban ay isang battle royale. Bigla namang nangamba ang mga estudyante dahil hindi nila inaasahan na individual palang babasehan ang kanilang performance at mas lalo silang nagulat dahil battle royale ang format ng paglalaban nila sa trench wars. Ibig sabihin ay kung sino ang nag-iisang natira ay siyang panalo. At kapag matagal silang nanatiling ligtas sa area ng paglalabanan nila ay makakatanggap sila ng mas mataas na puntos. At kapag nagawa nilang makapagpalabas ng kalaban nila ay madaragdagan ang kanilang puntos. Tinawag naman ni Teacher Ayong ang principal para sabihin sa kanya ang tungkol sa safety bracelet na kailangan sabihin ang alituntunin sa paggamit nito. Ipinaliwanag ng principal na kapareho lang ito ng squad battle nila nakaraan. Kapag nakatanggap ng sapat na pinsala ang gumagamit ng bracelet na ito ay inaabsorb ito ng bracelet at kapag naabot na ang maximum na damage na natanggap ng bracelet ay kusa itong mababasag at kapag nangyari yun ay talo na agad. Subalit sinabi ng principal sa mga estudyante na kapag nabasag na ang bracelet at gusto pa nilang lumaban ay pinapayagan silang ipagpatuloy ang laban kahit na wala na silang bracelet. Pagkarinig ng nurse ng sinabi ng principal ay hindi naman siya makapaniwala dahil delikado na ito para sa mga estudyante dahil wala nang mag-a-absorb ng pinsala. Habang si Juya naman ay nagagalit rin sa desisyon ng principal dahil ginulo niya lang ang paghahanda ni Sang-ho sa trench war na ito. Napagdesisyonan ng ating bida na kung maaari lang ay magsasayang siya ng mahabang oras sa abot ng kanyang makakaya at para makaipon ng puntos sa ganoong paraan. Naalala ng ating bida kahapon sa kanilang pagsasanay sa kanilang ideya ay nagawa niyang makontrol ang kanyang ideya subalit sa kanyang kasalukuyan na estado ngayon ay parang malabo na dahil hindi siya lubusang nakapagpahinga. Nakita naman ng principal ang mga reaksyon ng mga estudyante at sinabi niya na mukhang nagulat sila sa kanilang narinig sa kanya at dagdag pa niya na kailangan nilang matutunan kung paano umangkop sa kasalukuyan nilang sitwasyon at maging mahinahon sa kahit anumang sitwasyon ang kakaharapin nila sa hinaharap. Tiningnan niya ang orasan at sinabi niya na pagtangtong ng 2:00 ay agad nilang sisimulan ang paglalaban. At sisimulan nila sa paggamit ng ideya para sa pakikipaglaban. Nagreklamo naman ang mga estudyante dahil hindi man lang sila binigyan ng principal para maka-adapt sa putik na kanilang nilulubugan. Pagsapit ng 2:00 ay agad naman silang nag-umpisa sa pakikipaglaban. Agad naman inutusan ni Donghon ang kanyang kasamahan na punteryahin agad nila si Giyong dahil wala pa siyang hawak na sandata. Agad naman nakita ni Giyong na papalapit na sa kanya ang mga estudyante upang atakihin siya. Tumakbo naman agad si Giyong papalayo sa kanila. Nang wala nang matatakbuhan si Giyong, sinabi ni Donghon sa kanya na tatalunin nila si Giyong bago pa man siya makahanap ng bagay para magamit ni Giyong ang kanyang ideya. Ngumiti naman si Giyong dahil nakahawak na siya sa bagay na kanyang gagamitin laban sa kanila. Napagtanto naman nila na nakahawak na si Giyong sa bagay na gagawin niyang sandata at agad naman silang nagsitakbuhan dahil sa kanilang takot. Habang si Seon naman ay pinapalibutan ng mga estudyante at tinanong sila ni Seon kung hindi pa ba sila susugod. Sinabi niya na sinusubukan nilang i-trap si Seon hanggang sa matapos ang ideya combat. Inactivate naman ni Seon ang kanyang ideya at agad naman siyang tumalon. Habang sina Jin-sung naman at kanyang kasamahan ay nag-iisip kung ano ang kanilang unang hakbang. Napaisip si Jin-sung na kung hindi dahil sa pakikialam ng principal ay makakarami sana siya ng score. At plano niya sanang sulitin ng pagkakataon sa noon ideya combat para makarami sila ng score ng kasamahan niya. At kapag nakarami na sila ng score ay susubukan nilang makaligtas sa ideya combat. Subalit nag-iba ang kanyang mga plano dahil iniba ng principal ang format ng kanilang laban. At ang may mga malalakas na ideya lamang ang makakakuha ng atensyon hanggang matapos ang laban. Bigla namang dumating ang mga estudyante at sinabi niya kay Jin-sung na kailangan nilang talunin sina Jin-sung bago pa man simulan ang non-ideya combat.
Agad naman silang naghanda sa paglalaban. Sumugod na ang kabilang kampo sa kampo ni Jin Sung at sumigaw si Jin Sung sa kanyang kasamahan na subukan nilang makaligtas hanggang sa umabot sila sa Noon Edea combat. Tumatawa naman ang principal sa kanyang nakikita habang si An Sung-ho naman ay nag-aalala sa mga estudyante. Sinabi ni Sung-ho sa principal na hindi pa nakapag-warm up ang mga estudyante at ang mga nakadepende sa kanilang ideya ang malaki ang kalamangan. Bigla namang nilapitan ng guro ng Class 6 si Sung-ho at sinabi niya kay Sung-ho na kahit na siya ang guerrilla training instructor ay siya pa rin ang kanilang battalion commander. Pinatigil naman ng principal ang guro ng Class 6 at sinabi niya sa guro ng Class 6 na kailangan nilang i-consider ang ginawa ni Sung-ho dahil nagpakahirap rin siya dito. Dagdag pa niya na dapat ganyan ang ginagawa ng mga guro. Sumang-ayon naman ang guro ng Class 6 sa kanilang principal. Napag-isipan ng principal na bibigyan niya muna ng 30 segundo ang mga estudyante bago sila sumalang sa Noon Edea combat. Sinabihan naman agad ni Jin Sung ang kanyang kasamahan na manatili silang ligtas sa loob ng 30 segundo. Habang si Seo naman ay hinaharap ang kalaban na nasa 30 katao. Agad niya naman itong inatake bago pa man sumalang sa Noon Edea combat. Pagkarinig naman ni Giyong sa anunsyo ng kanilang principal ay napagdesisyonan niyang kailangan na niyang magmadali dahil malapit na matapos ang Edea combat. Iniwas-iwas niya ang daladala niyang bagay sa mga ito at tumilapo naman ang mga estudyante. Nasiyahan naman ng principal sa pinapakita ni Seon at ganun rin si Giyong. Kaya naman nagdesisyon siyang itigil na ang laban sa pagitan ng mga Edea. At simulan na nila agad ang Noon Edea combat. Nadismaya naman ang mga estudyante dahil pinatigil na agad ang Edea combat. Nakaligtas naman sina Jin Sung subalit pagod na si Jin Sung. Sa kabilang grupo naman ay sinabi ng lalaki na hindi niya gustong matalo sa Noon Edea combat kaya naman kailangan nilang hintayin ang oras ng Edea combat at subukang makaligtas sa Noon Edea combat. Kahit na ang Room 1 ay hindi sila kayang matalo dahil ang Room 1 ay umaasa lamang sa kanilang sariling ideya. At sa kabilang eksena naman ay nagdesisyon ng magkasintahan na ito na atakihin nila ang sarili nilang kagrupo. Nagtaka naman ang kanilang kasamahan dahil bakit nila ito ginagawa sa kanila dahil magkagrupo naman sila. Sinabi ng lalaki na habang nagpapahinga ang mga kasamahan nila kahapon ay kinausap at napagkasunduan nila ng ibang room na ganito ang kanilang gagawin. Dagdag pa ng lalaki na hindi niya inaasahan na magkakagulo ang buong second year. Habang ang ating bida ay tinanong naman nila si Jin Sung kung ano ang kanilang gagawin dahil Noon Edea combat na. Pinagmasdan lang sila ni Jin Sung dahil sa kanilang sitwasyon ngayon na naabot na nila ang limitasyon ng kanilang stamina at hindi na sila makakatagal pa. Hindi na alam ni Jin Sung ang kanyang magiging desisyon. Bigla namang sumigaw ang isang kasamahan niya na alam nilang lahat na sinasayang lang ni Jin Sung ang kanyang sariling stamina dahil sa kanila. Nagtaka naman si Jin Sung dahil sa sinasabi nila. Dagdag pa ng kanyang kasamahan na ipakita nila sa principal na nagkakamali siya sa kanyang inaakala at meron pa silang magagawa. Nagtaka naman ang mga estudyante dahil sa pinapakitang lakas ng Room 10 dahil iniisip nilang wala na silang natitirang lakas pa. Subalit bigla silang sinugod ng mga kasamahan ni Jin Sung at sinabi ng isa na hawakan nila kada isa ang mga estudyante at kaladkarin sila palabas. Nagdesisyon naman ang mga estudyante na tumakbo mula sa kanila dahil kung mahuhuli nila sila ay siguradong kakaladkarin sila palabas. At dito hinahabol sila ng mga kasamahan ni Jin Sung o kung tawagin ang kanilang grupo ay Zombie Horde. Nakita naman ni Jin Sung kung gaano kauhaw ang kanyang mga kasamahan na makalekam ng puntos sa kabila ng pagod na kanilang nararamdaman. Nakita naman yun ni Giyong at tinanong niya na kung gumagawa ba sila ng zombie na movie. Bigla naman siyang binati ni Seon at tinanong niya si Giyong na kung inirereserba ba ni Giyong ang kanyang lakas para mamaya sa Edea combat. Sinabi naman ni Giyong sa kanya na lubayan siya ni Seon. Dagdag pa niya na nagdala pa si Seon ng kanyang mga kakampi. Tinanong naman siya ni Seon na kung naiinggit ba si Giyong kung gaano kasikat si Seon kaysa sa kanya. Dahil dun ay nagalit naman si Giyong dahil nararamdaman niyang may masamang plano si Seon sa kanya. Tugon naman ni Seon sa kanya na oras na para magpahinga siya dahil marami namang nalikom na punto si Giyong kanina at iniabot ni Seon ang kamay niya kay Giyong. Nakita naman yun ng mga kasama ni Seon at napagkamala nilang nakikipagsanib puwersa si Seon kay Giyong kaya naman napagdesisyonan nila na paalisin nila sina Seon at Giyong dahil kapag dumating ang oras ng Edea combat ay matatalo sila.
Binuhat sila ng mga ito at hindi naman pumapalag pa si Seon at sinabi niya na wala na siyang lakas subalit wala namang bakas ng pagkapagod sa kanya. Habang si Giyong naman ay pilit pa niyang kumakawala sa mga ito. Nang makita naman iyon ng guro ng Class 6 ay sinabihan niya ang principal tungkol kay Seon at Giyong hindi pa man tapos sa pagsasalita ang guro ng Class 6 ay agad naman sumabat ang principal na habang nakatalikod siya at nagsi-cellphone na kung nagpapakitang gilas na naman silang dalawa at dagdag pa niya na magaling rin pala silang dalawa sa noon Edea combat. Sinabi ng guro ng Class 6 na talo na sina Seon at Giyong. Agad naman tiningnan ng principal kung ano ang nangyayari sa baba. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan dahil ang kanyang inaasahan ay tanggol na. Sinabi naman ni Sang-ho sa kanya na gaya nga ng kanyang inaasahan na mangyayari ang ganito. Tinanong naman siya ng principal kung ano ang ibig sabihin ni Sang-ho. Pinaliwanag naman ni Sang-ho na ang dalawang ito ay mas madali lang nilang labanan ang nakakarami kahit sila lang mag-isa sa Edea combat datapwat hirap silang makipaglaban sa maramihan kapag noon Edea combat. Kaya napagdesisyonan ng karamihan na magtipon-tipon upang kalabanin sina Seon at Giyong sa noon Edea combat. Dagdag pa ni Sang-ho na halata naman na sila ang pupunteryahin ng ibang grupo pagsapit ng noon Edea combat. Pinuri naman ng principal si Sang-ho dahil sa kanyang pag-aanalisa sa sitwasyon at sinabi niya na katulad din kay Sang-ho ang kanyang iniisip at sinabi niya na sa gayon si Seon at Giyong ay gagamitin nila itong nangyari sa kanila para mas lalo pa nilang i-improve ang kanilang mga sarili. Tugon naman ni Sang-ho sa kanya na umaasa din siyang ganun ang gagawin ni Seon at Giyong. Napabuntong hininga naman ng principal dahil parang napahiya siya kay Sang-ho dahil hindi niya naisip na magkakaganito ang kalalabasan ng kanyang padalos-dalos na desisyon. Sa isip-isip naman ng principal na hindi pa man dumadating ang mga reporter dito ay talo na agad ang kanyang inaasahan. At naisip niya na meron pa namang mga may magandang ideya sa room 1, bigla namang nagsalita ang guro ng Class 6 na unti-unting nalalagas ang miyembro ng Room 1, parang lalabas naman ang kaluluwa ng principal dahil ang mga natira niyang pag-asa ay unti-unti nang natatalo. Tinatanong ng principal ang guro na kung ano ang nangyayari, habang si An Sang-ho naman ay nagtataka dahil nakita niya kanina si Seon na parang hindi naman siya pagod at meron pa naman siyang lakas para lumaban. At napagtanto niya na para siguro yun kay Jin Sung ang ginawa ni Seon. Bahagyang ngumiti naman at kinilig si Sang-ho dahil doon, habang ang principal naman ay akala niya na magtatapos ang trench war na ito na ang matitira na lang ay ang mga may magagandang ideya kaya sinabihan niya kanina ang mga reporter na pumunta sila ng late. Kaya naman sa sobrang pagkadismaya niya ay hinawakan niya ang mikropono para i-anunsyo na sa loob ng 30 segundo ay babalik na ulit sila sa paggamit ng ideya. Lumipat ang eksena sa ating bida na nalulungkot dahil sa buong pag-aakala niya ay siya ang tumutulong sa kanyang kasamahan ngunit napagtanto niya na siya pala ang tinutulungan ng kasamahan niya. At dito tinawag ng lalaki ng F-rank si Jin Sung at sinabi niya na kahit na nasa club pa siya ni An Sang-ho ay mas malakas pa rin sila pagdating sa Edea combat. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanyang sarili na nag-aalala siya na kapag inactivate niya ang kanyang ideya ay baka hindi na niya makontrol dahil kulang na siya sa stamina. Kaya tinanong niya ang kanyang sarili na kung makokontrol pa ba niya ang kanyang ideya kahit na ganyan ang kanyang kalagayan. Sinabi naman ng lalaki na kung ano ang sinasabi ng F-rank at tinanong niya si Jin Sung kung bakit niya kinakausap ang kanyang sarili. Bigla naman silang sinigawan ng lalaking may kasintahan na silang lahat ay umatras sila mula kay Jin Sung ngayon din. Nagtaka naman ang kasintahan ng lalaki at tinanong niya na kung ano ang problema. Bigla naman sumigaw ang lalaki na delikado kapag nag-iisa lang si Jin Sung. Naalala niya ang nangyari kahapon sa patpating insekto at sa isip-isip niya na kung ganun ba talaga ang tunay na lakas ni Jin Sung ay kailangan nilang iwasan siya. Kaya naman ang plano niya sana na uubusin niya ang lakas ni Jin Sung sa pamamagitan ng pagpoprotekta niya sa mga zombing kasamahan ni Jin Sung kapag nangyari yun ay kusa siyang sisuko subalit nagtataka sila kung saan nagpunta ang mga zombie na kasamahan ni Jin Sung. Sinabi na ng principal na umpisahan na nilang gamitin ang kani-kanilang mga ideya. Pagkarinig ng mayabang na lalaki ay nasiyahan naman siya dahil ito na ang kanyang hinihintay ang ideya combat. Tinawag niyang F-rank si Jin Sung at sinabi niya na panuurin niya ang kapangyarihan nila hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad naman siyang nakatanggap ng solid na suntok sa kanyang panga. Dahil sa lakas ng suntok ni Jin Sung sa kanya ay umuusok-usok pa ang tinamaan ng kamao ng ating bida.
Nagulat naman ang kasama ng mayabang na lalaki at sinabi niya na isang suntok lang ni Jin Sung ay napatumba niya ang kanyang kasama kahit na may bracelet pa silang suot. Agad naman siyang sinuntok ni Jin Sung, ganun din ang nangyari sa kanya. Natulala naman ang ibang kasamahan nila sa ginawa ni Jin Sung, kaya naman nagdesisyon silang sugurin nila ng sabay-sabay si Jin Sung. Subalit nakatayo lang ang ating bida at pinapanood sila. Inatake nila si Jin Sung gamit ang bakal. Sa puntong papalapit na ang bakal sa mukha ni Jin Sung ay agad naman siyang tumakbo sa kada isa sa kanila. Nagtaka sila dahil hindi naman isang pag-atake iyon ni Jin Sung. Kaya naman naisip nilang tinatakbuhan sila ni Jin Sung. At sinabi ng isa na huwag nilang hayaan makatakas si Jin Sung. Subalit hindi nila napapansin ang kanilang hawak na bakal ay unti-unting nababasag. Napagtanto nilang nakahawak na ng punyal si Jin Sung at tiningnan sila ng seryoso ni Jin Sung. Kaya naman napagdesisyonan nilang sumuko na lang bago pa may mangyari na masama sa kanila. Nakita naman yun ng magkasintahan at natakot sila dahil sa kanilang nakita. Tinanong ng babae ang kanyang babe na kung ano ang nangyari. Habang pinagmamasdan nila si Jin Sung, sagot naman ng lalaki na napakadelikadong tao si Jin Sung. Pinagmasdan lang sila ng ating bida habang nakikipagtalo ang estudyante. Hinawakan sa balikat ng isang lalaki ang may kasintahan na lalaki at sabi niya sa may kasintahan na lalaki na ayon sa kanilang napagkasunduan ay sila na ang bahala sa mga malalakas na kalaban at matataas ang EDEA rank. At sa kabila nito ay hindi nila sila sasaktan. Bigla namang inalis ng lalaking may kasintahan ang kamay ng lalaki sa kanyang balikat at tinanong niya kung paano naging mataas ang ranggo ng number 300. Nagalit naman ang lalaki at tinanong niya ang may kasintahan na lalaki na kung hindi ba niya alam na ang number 300 na tinutukoy niya ay nangunguna sa lahat ng bawat pagsasanay nila sa guerrilla. Bigla namang hinawakan ng babae ang kanyang kasintahan at tinanong niya ito kung bakit ba siya nanginginig. Dagdag pa niya na pagdating sa EDEA combat ay mas malakas sila kumpara sa number 300. Bigla niya namang kinuha ang kamay ng kanyang kasintahan at tinanong niya na kung hindi ba niya nakita ang ginawa ng number 300 noong nakaraang gabi. At dito hinawakan niya ang kamay ng kanyang kasintahan at sinabi niya na ang lalaking number 300 ay masyadong delikado. Bigla naman silang tinawag ni Jin Sung at sinabi sa kanila na tama na ang pagsasayang ng oras at sumugod na sila. Palapit na sa kanila si Jin Sung at napagtanto naman ng lalaki na wala na siyang magagawa kaya't pinalabas niya na ang kanyang EDEA para umatake. Ang tawag naman sa EDEA ng lalaki ay the whip that grows with cunningness. Ibig sabihin ay nakadepende ang paglakas ng kanyang EDEA sa kung gaano siya katuso. Ang EDEA at overall combat ability rank naman nito ay parehong B-. At lumalakas naman ang kanyang latigo sa pamamagitan ng pagsukat kung gaano kapreparado ang nagmamay-ari nito sa kahit anong sitwasyon. Bigla namang kinausap ni Jin Sung ang kanyang kanang kamay at tinanong niya ito na hindi niya sila papatayin. Nagtaka naman na may pagkatakot ang lalaki dahil nakita niyang kinakausap ni Jin Sung ang kanyang kamay. Bigla niya namang iwinasiwas ang kanyang latigo sa ating bida subalit inililihis lang niya ang bawat paghampas nito sa kanya. Bigla naman inactivate ni Jin Sung ang kanyang EDEA at tinanong niya ang lalaki kung ito lang ba ang lahat ng kanyang makakaya. Napangiti naman ng bahagya si Jin Sung ngunit napigilan niya naman ito. Nakahawak siya sa kanyang bibig at sinasalag lang niya ang bawat pag-atake ng latigo sa kanya. Nakita naman yun ng babae at hindi naman siya makapaniwala dahil sa kabila ng tindig ni Jin Sung ay madali lang niya nasesalag ang pag-atake ng kanyang baby. Nang hingi ng tulong ang lalaking may latigo sa kanyang mga kasamahan subalit tumanggi ang kanyang mga kasama dahil baka tamaan lang sila ng latigo niya. Hindi na masikmura ng principal ang kanyang nakikita sa baba dahil ang kalaban ni Jin Sung ay ang panglima sa pangkalahatan ng second year subalit ginagawa lang siya na parang laruan ni Jin Sung. Habang pinagmamasdan naman ni Juya si Jin Sung ay napahanga naman siya dahil ibang-iba si Jin Sung ngayon kumpara kahapon sa pagbasag niya ng malaking bato. At bumilib rin siya sa pagdidepensa ni Jin Sung laban sa latigo dahil napaka-perpekto nito. Tiningnan ni Juya si An Sung-ho at nakita niya na wala man lang naging reaksyon si Sung-ho sa kanyang nakikita dahil inaasahan na ni Sung-ho na mangyayari ito. Balik ang eksena sa paglalaban ni na Jin Sung. Tinanong ng ating bida ang lalaki na tatayo na lang ba siya at gagamitin ang kanyang latigo. Kaya naman nagdesisyon na si Jin Sung na siya na ang sumugod sa lalaking may latigo. Nang papalapit na si Jin Sung sa lalaki ay agad naman pumagitna ang babae at sinabi niya na poprotektahan niya ang kanyang baby.
Agad niya naman pinalabas ang kanyang ideya na tinatawag naman na Barrier of Love. Meron itong ideya rank na B+ at ang kanyang overall combat ability naman ay B-. Lumalakas at tumitibay naman ito kapag meron siyang pinuprotektahan na mahalaga sa kanya. Pinigilan naman siya ng kanyang baby na lalaki subalit sinabi ng babae na ayos lang siya dahil ipapakita niya ang kapangyarihan ng kanyang pagmamahal. Bigla naman hiniwa ni Jinsung ang barrier na hugis puso at unti-unti naman itong nababasag. Laking gulat naman ng babae dahil nabasag ang kanyang barrier na hugis puso. Agad namang hinawakan ni Jinsung ang kanyang mukha at itinapon siya sa kanyang baby at tumilapon silang dalawa. Hindi pa rin siya makapaniwala dahil nabasag ang kapangyarihan ng kanyang pagmamahal ng maliit na punyal ng ganun-ganun lang. Natigilan sila dahil sa gulat, dahil ang kanyang bracelet ay nabasag kahit na meron pa siyang Barrier of Love. Hinubad naman ng lalaki ang kanyang suot na bracelet at nagdesisyon siya na sumuko na lang sila. Pinakita ng lalaki ang bracelet niya kay Jinsung at sinabi niya na susuko na sila at lalabas na sila ngayon din. Habang ang babae naman ay iniisip kung gaano kaina ang kanyang baby. Nanlaki naman ang mga mata ng mga kasamahan nila. Habang si Jinsung naman ay napansin niyang mas nakokontrol niya na ang kanyang ideya kumpara kahapon. Naisip niya na baka dahil sa pagpalit ng kanyang pangalan sa ideya kaya nagkaganon. Nagalit naman ang mga estudyante sa magkasintahan sinabi ng isang lalaki na nakakairita ang dalawang magkasintahan dahil wala man lang silang nagawa kay Jinsung. Tugon naman ng lalaking may dalang bakal na hindi naman siya umaasa sa magkasintahan na yun. Habang nag-uusap ang mga estudyante ay sinabihan naman sila ni Jinsung na wala nang natitirang oras kaya pinapasugod na sila ni Jinsung sa kanya. Bigla namang sumigaw ang principal sa mga estudyante na kaawa-awa naman sila at tinanong niya ang mga ito na kung hindi ba nila kayang patumbahin ang nag-iisang F-rank. Bigla namang sumugod ang dalawang estudyante kay Jinsung. Pagkakita ni Jinsung sa mga ito ay nagtaka siya dahil magkamukha sila. Subalit nang ginamit niya na ang kanyang mata nakita niyang magkaiba sila ng ideya kaya naman napagtanto ni Jinsung na magkakambal sila. Bigla namang inactivate ng isa ang kanyang ideya, ang tawag naman sa kanyang ideya ay Thicken ng Pole. Pareho namang C+ ang ideya at overall combat ability rank nito. Ang skill naman ng ideya niya ay kaya niyang palakihin ang hawak niyang bakal hanggat sa makakaya niya. Pagkahampas niya sa ating bida ay agad namang naiwasan ni Jinsung ang kanyang pag-atake subalit tinalsikan siya ng putik sa kanyang mata. Kaya naman nag-isip ang nasa likod ni Jinsung na pagkakataon niya na ito. Agad niyang inactivate ang kanyang ideya at ang tawag naman sa kanyang ideya ay Growing Pole. Pareho namang C+ ang ideya at combat ability nito. Ang skill naman ng kanyang ideya ay humahaba ito hanggat sa makakaya pa ng gumagamit. Palapit na ang bakal kay Jinsung subalit abala siya sa pagkukuha ng putik sa kanyang mata. Kahit nakatalikod siya ay nasalag pa rin niya ang paparating na pag-atake sa kanya. Laking gulat naman ng lalaki dahil nakuha pang salagin yun ni Jinsung ang kanyang pag-atake kahit nakatalikod siya. Bigla namang hinawakan ni Jinsung ang kanyang ginamit na sandata at humanga siya dahil maganda ang kanyang sandata. At sinabi niya sa lalaki na dahil ginagamit niya ang kanyang sandata ay gagamitin rin ito ni Jinsung. Bigla niyang ibinalibag ang lalaki patungo sa isang lalaki dahilan ng pagkatilapon niya at nabitawan niya ang kanyang hawak na poste. Subalit hindi man lang bumitaw ang lalaki sa pagkakahawak niya sa kanyang sandata. Kaya naman sinabi ni Jinsung sa kanya na hihiramin niya muna ang sandata niya sa kanya. Tugon naman ng lalaki na hindi niya bibitawan ang kanyang sandata kahit na ano pa ang mangyari. Kaya naman ipinaikot-ikot siya ni Jinsung at nadamay ang mga estudyanteng nasa paligid nila. Minungkahi ng isang estudyante na i-off niya ang kanyang ideya upang sa ganun ay wala nang madamay. Para namang papel ang may-ari ng ideya na ito dahil hindi pa rin niya binibitawan ang kanyang sandata kahit na marami na siyang tinamaan ng mga estudyante. Narinig naman niya ang sinabi ng isang estudyante sa kanya kaya naman inoff niya na ang kanyang ideya. Nanghihinayang naman si Jinsung dahil gusto pa niya sanang gamitin yun ng mas matagal pa dahil nasisiyahan siya. Kaya naman pinalabas na naman ni Jinsung ang kanyang ideya na punyal at tinanong niya ang mga estudyante kung mag-uumpisa na ba siya dahil hindi niya alam kung kailan sasabihin ng principal na i-off na ang kanilang mga ideya. Palapit na si Jinsung sa mga estudyante para umatake. Inutusan naman ng isang estudyante ang kanyang kasamahan na palibutan nila ang number 300 na F-rank at tatalunin nila ito sa pamamagitan ng dami nila.
Lumipat naman ang eksena kay Teacher Yang Ho, habang pinapanood niya si Jin Sung ay sa isip-isip niya na hindi niya namalaya na malayo na ang naabot ni Jin Sung. Alam niyang ginagawa lahat ni Jin Sung ang kanyang makakaya nitong nakaraan lang. Subalit hindi niya ito pinapansin dahil sa bandang huli ay isa lamang F-rank si Jin Sung. Kaya hindi binibigyang pansin ni Yang Ho si Jin Sung dahil iniisip niya na hindi rin magtatagal ay lilipat din ng eskwelahan si Jin Sung. Hindi alam ni Yang Ho na kung paano naging malakas si Jin Sung kahit na siya ay isang F-rank. Naisip niya na baka dahil ito sa pagsisikap at paghihirap ni Jin Sung o kaya naman natatagong talento. Muntik nang makaligtaan ni Yang Ho ang posibilidad na magiging isang pinakamalakas si Jin Sung kaya naman parang maiiyak siya sa mga pinakita niyang ugali noon sa ating bida. Naalala niya dati kung gaano niya pagtawanan si Jin Sung. Subalit mula nung narinig niya ang saloobin ng ating bida ay hindi pa rin niya maitatanggi na hindi niya naisip ang tulungan si Jin Sung. Kaya naman lubos ang kanyang pagsisisi dahil sa mga pinaggagawa niya noon sa ating bida. Kaya naman hindi na niya mapigil ang itago pa ang kanyang damdamin, agad siyang sumigaw na humihingi siya ng tawad kay Jin Sung at bumuhos ang kanyang mga luha. Nabigla naman ang principal sa ipinakita ng guro. Kaya naman tinanong niya ito kung ano ba ang nangyayari sa kanya dahil bigla-bigla lang siyang umiiyak. Muli naman sumigaw si Teacher Yang Ho na magpakatatag daw si Jin Sung at ipakita niya kung sino talaga siya. Nagalit naman ang principal sa ikinilos ng guro, at inutusan niya ang guro ng Class 6 na palabasin niya si Teacher Yang Ho. Habang si Yang Ho ay tuloy-tuloy lang ang pagsasabi ng "Let's go Jin Sung" ng paulit-ulit. Agad naman siyang inakay palabas ng guro ng Class 6 at tinanong niya si Yang Ho kung ano ba ang nangyayari sa kanya at sinabi niya na pinapatigil siya ng kanilang principal. Tuloy-tuloy lang sa pagsasalita si Yang Ho at sinabi niya na ipakita ni Jin Sung sa kanila na walang ranggo sa pagitan ng mga kaluluwa. Habang ang principal naman ay galit na sa mga nangyayari dahil hindi niya inaasahan na matatanggol agad sa trench war ang kanya sanang inaasahan na si Seon at mga malalakas sa Room 1, at dito pinagmasdan niya si Jin Sung at sa isip-isip niya na sa ngayon ay ang walang kwenta na F-rank ang nakakakuha ng atensyon. Kaya naman napag-isipan niya na gagawan niya ng paraan para matanggal si Jin Sung bago pa man dumating ang mga reporter. Bigla niyang naisip na nahihirapan ang mga estudyante na merong mababang range ang ideya na umatake ng sabay-sabay kay Jin Sung. Kaya naman sumagi sa isipan niya na kahit ano pa kataas ang taglay na stamina ni Jin Sung ay mauubusan pa rin siya ng stamina dahil sa dami ng kanyang kakalabanin. Kaya naman napagdesisyonan niyang i-off na ang kanilang mga ideya. Agad naman niyang inanunsyo na i-off na ang kani-kanilang mga ideya. Habang si Sung Ho naman ay nagulat naman dahil pabigla-bigla ang desisyon ng battalion commander. Nadismaya naman si Jin Sung at napabuntong hininga dahil hindi man lang nagbigay ang principal ng 30 segundo para sa paghahanda. Hindi naman nagulat pa si Jin Sung sa desisyon ng principal dahil inaasahan niya na ito ang mangyayari. Kaya naisip ni Jin Sung ang pinagkuhanan ni Giyong kanina para gamitin niya bilang isang sandata. Nakita niya na merong mga bakas ng crack sa pader. Napaisip naman si Jin Sung dahil sobrang nipis ng pader na ito. Hindi niya alam kung minadali nila ang paggawa ng building o nagtitipid sila sa pera. Agad naman niyang inatake ang pader. Habang inaatake niya ang pader ay naisip niya na dahil manipis lang ang pader na ito ay mas madali lang itong mawasak kumpara sa winasak nilang malaking bato kahapon. Agad namang nagtuloy-tuloy ang pagkabiyak ng pader at sumilip ang liwanag sa loob ng kanilang pinaglalabanan. Nasilaw naman ang mga estudyante at tinanong ng lalaki kung nababaliw na ba si Jin Sung at sinabi niya na kaya winasak ni Jin Sung ang pader para masilaw sila sa ilang segundo at para makatakbo si Jin Sung sa kanila. Napangiti naman ang ating bida sa sinabi ng lalaki habang nakahawak sa bakal. Sinabi niya na wala naman siyang balak na tumakbo at wala siyang balak na umalis sa kanyang kinakapitan. Maya-maya pa ay umagos na ang putik patungo sa labas at sinabi ni Jin Sung sa kanila na sila ang tatakas palabas mula sa kanya. Napagtanto naman ng lalaki ang sinabi ni Jin Sung at hinihigop sila ng putik patungo sa labas kaya nagdesisyon ng iba na tumakbo para hindi sila masama sa agos ng putik palabas. Habang si Juya naman ay nanghihinayang dahil kakabukas pa lang ng building na ito. Pagtapos no ng 104 na estudyante ang natangay ng agos ng putik palabas ay tanggal na sa trench war. Hinubad naman ni Jin Sung ang kanyang sapatos at sinabi ni Jin Sung sa kanyang sarili na marami pa ang natitira. Sumigaw naman ang lalaki na maghanda sila para patumbahin si Jin Sung.
Agad naman silang sinugod ni Jin Sung at nagtaka sila dahil ni hindi man lang sila makagalaw sa kanilang tinatayuan dahil sa bigat ng kanilang mga paa at dahil puno ng putik ang kanilang mga sapatos. Habang ang principal naman ay hindi na niya may sakmura ang kanyang nakikita sa baba. Pinagmasdan naman ni An Sung-ho ang sitwasyon at sa isip-isip niya na ang French war pinlano upang magkaroon ng kaalaman sa pakikipaglaban at magkaroon ng teamwork at malaman ng mga estudyante ang kanilang pagkukulang sa kanilang skill at kung paano ito masusolusyunan. Subalit dahil sa naging individual ang naging batayan sa pagbibigay ng kani-kanilang mga puntos ay hindi na nila namamalayan na inuuna na nila ang kani-kanilang mga sariling kapakanan kaysa sa teamwork. Nagiging sanhi ng pagiging mahina nila sa pagdesisyon kapag marami silang magkakasama. At pinagmamasdan ni Sung-ho ang principal at sa isip-isip niya na dahil rin sa padalos-dalos na pagpalit ng ideya at non-ideya combat dahilan ng kaguluhan sa isip ng estudyante. Pinagmasdan rin ni Sung-ho ang estudyante na merong letigo dahil siya ang naging rason kung bakit pinupunterya ng lahat ng estudyante si Jin Sung. Ang paglalaban na ito ay nakadepende sa kung ano ang sitwasyon at dito binabasihan ng kada isang estudyante ng kani-kanilang sariling performance. Ang kanilang pinili ay pagkaisahan nila si Jin Sung at yun ang naging mali sa kanilang naging desisyon. Hindi maitatanggi ng mga estudyante na napakababa ng tingin nila kay Jin Sung dahil isa lang siyang F-rank. At iyon ang nag-udyok sa kanila upang magdesisyon na magsama-sama ang lahat ng estudyante para pabagsakin siya. Subalit hindi nila napapansin na ang layo na ni Jin Sung sa dating siya. Kaya ang French war na ito ay magulo ang pagtatapos. Napangiti naman si Sung-ho at pinasalamatan niya si Jin Sung dahil tinuruan niya ng malaking leksyon ang lahat ng second year na mga estudyante. At dito nagdadalawang isip pa ang mga estudyante kung sino sa kanila ang mauunang sumugod kay Jin Sung dahil sa takot nila. Bigla namang nag-iba ang tindig ni Jin Sung at napansin naman yun ng mga estudyante kaya nagdesisyon silang sugurin nila si Jin Sung ng sabay-sabay at daganan siya upang hindi na siya makagalaw pa. 5 katao na ang pilit daganan si Jin Sung subalit nagawa pa rin niyang makatayo at lumaban sa lakas ng 5 estudyante. Sinabi ng isa na ito na ang katapusan ng paglalaro ni Jin Sung sa kanila. Nagtataka naman ang isa dahil nagawa pa rin ni Jin Sung makatayo kahit hinang-hina na siya at hindi gumagamit ng ideya. Kaya naman nagtawag pa sila ng mga kasamahan para mapadapa nila si Jin Sung. Nang makita naman yun ng principal ay agad naman siyang natuwa at maya-maya pa ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa editor-in-chief nila at iniisip niyang pad-ating na siya. Bago sagutin ng principal ang tawag ay sa isip-isip niya na nandyan pa rin si Jin Sung subalit napagtanto niya na sa ganyang kalagayan ni Jin Sung ay matatanggal na siya maya-maya bago pa dumating ang editor-in-chief. Sinagot niya na ang tawag at nagpakilala siya at pinapapasok na niya ang editor-in-chief. At naisip niya na mas mabuti kung ang madadatnan ng editor-in-chief sa paglalaban ay gumagamit ng ideya ang mga estudyante. Agad naman niyang inanunsyo na simula ngayon ay pwede na nilang gamitin ang kani-kanilang mga ideya. Nakangisi naman ng principal dahil malaki ang kanyang inaasahan sa mga ibang estudyante maliban kay Jin Sung na gusto niyang mapatalsik. Pinagmasdan ng principal ang mga estudyante sa baba subalit parang may mali. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan dahil gumagalaw pa rin si Jin Sung sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman at marami ang nakadagan sa kanya. Kaya naman humingi ng tulong ang may bunot na buhok na lalaki sa kanyang kasamahan para tulungan sila dahil gumagalaw pa ang ating bida. Tumulong naman ang ibang estudyante subalit hindi akalain ng may bunot na buhok na lalaki na pati siya ay dadaganan nila. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay naramdaman naman ni Jin Sung na parang hindi na siya masyadong tinutulak ng mga estudyante, at naisip niya na kung ang kanyang kasamahan na zombie horde ang nakadagan sa kanya ay siguradong tanggal na siya ngayon. Kaya naman nagdesisyon siyang bumangon at pinaganya niya ang kanyang ideya sa kanang kamay niya ngunit muli siyang tinulak ng mga estudyante para hindi na siya makabangon pa. At nang tuluyan na nga na-activate ni Jin Sung ang kanyang ideya sa kanang kamay niya ay agad siyang kumawala sa mga estudyante na pilit siyang itinutulak pababa. Pagkabangon ni Jin Sung ay ngumiti naman siya at sinabi niya sa mga estudyante na para silang mga basahan. Parang mahihimatay na sa pagkadismaya ang principal pagkakita niya sa ginawa ni Jin Sung. Napansin naman ng principal na dumating na ang editor-in-chief. Agad naman siyang binati ng editor-in-chief kasama niya ang kanyang mga cameraman. Kinamayan niya ang principal at nagpasalamat dahil pinayagan siyang kuhanan ng pinakaimportanteng ganap sa labas ng eskwelahan nila.
Pilit naman ang tawa ng principal at sabi niya na siya dapat ang magpasalamat sa kanya dahil sa pagpapakita niya ng interes sa kanilang eskwelahan. Sinabi naman ng editor-in-chief na kukuhanan niya lahat-lahat na mga mangyayari sa mga estudyante. Naghanap naman ng palusot ang principal upang hindi niya makuhanan si Jin Sung. At sinabi niya sa editor-in-chief na dahil mahaba ang naging biyahe niya ay inaya niya itong lumabas muna para magkape. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad namang tiningnan ng editor-in-chief ang nangyayari sa baba at napabilib naman siya dahil sa dami na ng natanggal na estudyante. Dagdag pa niya na gusto niya sanang kuhanan ng video ang mga estudyante mula sana sa simula kaso naisip niya rin na kung sa simula pa lang ng labanan ay kinukuhanan na ang mga estudyante ng video ay baka hindi sila makafocus dahil sa camera kaya naman naisip niyang mas mabuti na ito. Laking gulat naman ng principal dahil nakita na ng editor-in-chief ang nangyayari sa baba. Kaya naman namangha naman ang editor-in-chief sa principal at sinabi niya na dahil pinapunta sila ng principal ng late ay kinokonsidera ng principal ang mararamdaman ng kanyang estudyante kapag maraming camera sa simula pa lang. Pilit naman ang tawa ng principal at sinang-ayunan naman niya ang sinabi ng editor-in-chief. Kaya naman masayang inutusan ng editor-in-chief ang kanyang kasama na cameraman upang kuhanan ang mga estudyante. Maya-maya pa ay napansin ng editor-in-chief si An Sung-ho at agad niya naman itong pinuntahan at kinonfirma niya kay Sung-ho na kung siya ba ang instructor ng pagsasanay na ito. At tinanong niya si Sung-ho na kung naaalala pa ba niya siya sa pag-i-interview niya sa kanya ng nakaraan. Hindi pa man nakakasagot si Sung-ho sa kanyang tanong ay agad niya naman ito sinundan ng isa pang tanong na sino ba sa lahat ng mga estudyante ang dapat nilang tutukan. Narinig naman ng principal ang tanong ng editor-in-chief. Sinabi ni Sung-ho na lahat ng second year na estudyante ay maayos ang kanilang ipinapakita. Dagdag pa niya na kung tinatanong niya sa kanya na kung sino ang mas nag-improve na estudyante na dapat fokusan ay hindi pa man tapos sa pagsasalita si Sung-ho ay agad naman pumagitna ang principal upang hindi matuloy ang sinasabi ni Sung-ho. Pumagitna ang principal sa pag-uusap ni Sung-ho at editor-in-chief at sinabi niya na sa kasamaang palad ay ang mga magagaling na mga estudyante ay natanggal na ng maaga sa pakikipaglaban. Tinanong naman siya ng editor-in-chief na kung ano ang nangyari kanina. Sa isip-isip naman ng principal ay kailangan niyang masayang ang oras ng editor-in-chief hanggang sa matanggal si Jin Sung sa trench war. Kaya naman bigla siyang nakaisip ng paraan at sinabi niya sa editor-in-chief na ang nangyari kanina ay dahil sa tiwala sa sarili ng mga malalakas ay nabigo sila sa pakikipaglaban. At dagdag pa niya na bilang isang taga-turo ay inaasahan niyang sa ganitong oportunidad ay ang mga estudyante ay bibigyan nila ng pagkakataon ng kani-kanilang mga sarili upang malaman kung saan sila nagkamali at para maging mas maayos at matatag ang kanilang mga kinabukasan. Hangang-hanga naman ang editor-in-chief at pinalakpakan niya ang principal at pinupuri niya ito. Sabi niya na gusto niyang magbow para ipakita niya ang kanyang respeto sa principal dahil sa kanyang pagpapahalaga sa edukasyon. Habang ang principal naman ay parang masusuka sa kanyang mga sinabi dahil sinabi lang naman niya yun upang hindi mapansin ng editor-in-chief ang mga nangyayari sa baba. Bigla namang tinawag ng cameraman ang editor-in-chief at sinabi niya na ang estudyanteng kanyang nakikita ay hindi kapanipaniwala ang kanyang pinapakita. Dagdag pa niya na parang maganda ang kanyang pagkakakuha ng video. Nasiyahan naman ng editor-in-chief sa kanyang narinig. Hindi naman malaman ng principal ang kanyang gagawin dahil dito. Kaya naman dali-daling umalis ang editor-in-chief upang tignan ang mga nangyayari sa baba. Wala namang magawa ang principal. Nakita nila kung gaano kagaling si Jin Sung. At dito walang kahirap-hirap na sinasalag ni Jin Sung ang mga palasong tatama sa kanya. Sinabi naman ng isang lalaki sa kanyang kasama na ang may mga melee na ideya ay sila ang lalaban kay Jin Sung ng malapitan. Galit naman na tumugon ng isang lalaki at sinabi niya sa may pana na hindi siya baliw para sumugod kay Jin Sung dahil bago pa man siya makarating kay Jin Sung ay tatamaan na siya ng pana niya. Habang manghang-mangha naman ang editor-in-chief sa kanyang nakikita at tinanong niya sa principal kung sino ang estudyante na yun. Dagdag pa niya na sa ganoong talento ay siguro isa siyang B+ at dagdag pa niya na siguro malapit na siya sa A na level. Pinagpapawisan naman ang principal sa tanong ng editor-in-chief. Bigla niyang pinunasan ang kanyang mga pawis at tumawa siya habang tinatanong niya na sa palagay niya ang estudyante na iyon ay B+. Bigla namang nagsalita si Teacher Yang Ho na ang estudyanteng iyon ay isang F rank. Agad naman nilapitan ng editor-in-chief si Yang Ho at tinanong niya na kung nagbibiro ba siya.
Tugon naman ni Yang Ho sa kanya na hindi siya nagbibiro at sinabi niya na nandyan ngayon si Jin Sung sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang pagsusumikap. Bigla naman siyang hinarang ng principal at sinabihan niya si Yang Ho na kung ano-ano ang kanyang sinasabi sa editor-in-chief, at humihingi siya ng tulong sa ibang mga guro para awatin si Yang Ho. Agad naman siyang pinigilan ng mga guro at sinabi ni Yang Ho sa editor-in-chief na tutukan nilang mabuti si Park Jin Sung. Pinapatigil naman siya ng guro ng Class 6. At pinalabas na nga nila ng tuluyan si Teacher Yang Ho. Masayang-masaya naman ang editor-in-chief sa kanyang nalaman. Sabik na sabik naman siyang tinanong ang principal tungkol kay Park Jin Sung. Peke naman ang tawa ng principal at hindi niya naman matuloy-tuloy ang kanyang sinasabi dahil wala na siyang maisip na ibang paraan para pigilan ang editor-in-chief. Habang ang ating bida naman ay nakakaramdam na parang mabibiyak ang buo niyang katawan dahil sa pagod. At ang kanyang pag-iisip ay naabot na rin ang limitasyon. Subalit sa kabila ng kanyang nararamdaman ay nagtataka siya na kahit na pinalawak niya ang sakop ng murderous intent niya ay mas madali na niyang nakokontrol ito ngayon. Kaya naman nagdesisyon si Jin Sung na palawakin ang sakop ng kanyang ideya sa buo niyang katawan. Naramdaman naman ng mga estudyante ang umaapaw na aura ni Jin Sung at tinanong niya ang isang estudyante kung nararamdaman din ba niya ang napakalakas na aura. Tugon naman niya na habang pinagmamasdan nila si Jin Sung na ang lalaking iyan ay sadyang napakadelikado. Masaya naman silang tinanong ni Jin Sung na kung saan sila pupunta. Maya-maya pa ay may napansin ng ating bida sa kanyang punyal na hawak. Ang kanyang punyal ay nag-iba ng anyo at ito ay naging pula. Ang tawag naman sa pulang punyal na ito ay Bloodseeking Dagger. Ang ideya rank naman nito ay D3+. Ang overall combat ability naman nito ay B. Ang skills naman ng punyal na ito ay nagagawa niyang maabsorb ang dugo ng kanyang kalaban. At kaya nitong ilipat ng sapilitan ang katawan ng kanyang kalaban. At kung ang katawan ng nagmamay-ari ng ideya ay naabot ang pinakamababang kondisyon para sa operasyon ay pwede niya gamitin ang skill ng kanyang ideya kahit kailan niya gusto. Napakasaya naman ni Jin Sung dahil sa kanyang bagong punyal. At sa isip-isip niya na dahil nakontrol niya na ang kanyang ideya ay nagawa rin niyang mapalakas ang kanyang sarili. Tumawa siya ng malakas dahil hindi niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman sa mga oras na ito. At sa isip-isip niya na sa wakas nagawa rin niyang kontrolin ang kanyang ideya at nagkaroon pa siya ng bagong punyal. At hindi nasayang ang kanyang paghihirap. Naiisip niya kung nanunood ba ang mga estudyante sa kanya. At iniisip niya rin kung nakikita siya ni An Sung-ho. At pati na rin si Seon naiisip niya kung nakikita ba niya siya. Bigla namang sumigaw si Seon kay Jin Sung na tapusin niya na sila Mr. Excessive. Narinig naman yun ni Jin Sung at agad niya ginamit ang skill ng bago niyang punyal. At agad namang hinigop ng kanyang punyal ang mga dugo ng bawat estudyante. Masayang-masaya naman ang ating bida sa bago niyang skill. Pagtapos ng ataking yun ay nawasak ang mga bracelet ng mga estudyante. Nagtataka ang mga estudyante dahil sa pagkabasag ng kanilang mga bracelet. At lalo pa silang nagtaka dahil kahit may bracelet silang nag-a-absorb ng pinsala ay nagawa pa rin silang sugatan ng bagong skill ni Jin Sung. At agad naman silang nagsisisigaw na susuko na sila dahil sa sakit ng kanilang iniinda mula sa pag-atake ni Jin Sung. At ang ibang estudyante ay humingi pa ng tulong sa mga assistant instructor na sagipin sila. Pinagmasdan naman ni Jin Sung ang kanyang punyal na humihigop ng dugo at sinabi niya na kapakipakinabang ang kanyang punyal sa ganito na klaseng sitwasyon. Hindi naman makapaniwala ang principal sa kanyang nasasaksihan at sa isip-isip niya na isa itong bangungot. Pinagpawisan naman ang editor-in-chief sa kanyang nakita dahil hindi siya makapaniwala na kaya ng isang tao ang higit sa 60 na estudyante sa iisang pag-atake lang. Sinabi naman ni An Sung-ho sa kanya na kung susumayin nila ang napatumba ni Jin Sung bago pa man siya dumating ay nasa 150 na mga estudyante na. Nagulantang naman ang editor-in-chief sa sinabi ni Sung-ho sa kanya. At kinonfirma niya na kung totoo ba ang sinasabi ni Sung-ho. At tumingin si Sung-ho sa baba at sinabi niya na sa ngayon ay nasa mahigit kumulang 200 na estudyante na ang kanyang napapatumba. At lumipat ang eksena sa isang establisimento. At dito pumasok sa isang silid ang advisor at nandito sa silid na ito si Il-jung. Sinabi ni Il-jung sa advisor na matagal-tagal rin silang hindi nagkita at tinawag niya ito na boomer. Kita naman sa mukha ng advisor ang galit niya kay Kim Il-jung.
Pagalit na sinabi ng advisor sa kanya na sabihin na niya ang kanyang pakay dahil kung hindi ay baka sakaling pagtapos nito ay papatayin niya agad si Il-jung. Tinanong naman siya ni Il-jung na kung kailangan bang ganyan siya kasakit magsalita. At sinabi niya na nalulungkot siya kung naaalala niya ang nakaraan nila. Tugon naman ng advisor sa kanya na si Il-jung ang naunang manuya sa kanya. Nakangisi naman na sinabi ni Il-jung sa kanya na hindi niya naramdaman sa kanyang sarili na siya ang nauna. Nagalit naman si Boomer sa kanya at sinabi niya na huwag nang magtanga-tangahan si Il-jung at dagdag pa niya na pinlano ni Il-jung ang pagtakas sa dalampasigan sa pamamagitan ng East Coast. Tinanong naman ni Il-jung sa kanya na sino ang tangang susubok tumakas sa dalampasigan laban sa Boomer. Dagdag pa niya na kailangan lang ng palusot ni Il-jung para lang makausap niya ang advisor. At dito naalala ng advisor ang nangyari bago siya nakarating dito. At sinabi ng duguan na tao sa kanya na tinatawag siya ng Supreme Leader. At tinawag niya ang advisor na Lee Zin. Dagdag pa ng lalaki na gusto ng Supreme Leader na magkita sila sa Panmunjom ng madaling araw. Balik sa eksena, tinanong ni Lee Zin si Il-jung na kung ano ang kanyang masasabi sa ginawa niyang paglunod sa kanyang mga tauhan sa dalampasigan. Tugon naman ni Il-jung sa kanya na nitong nakaraan lang ay may nakalaban siyang interesanteng tao. Kinonfirma naman ni Lee Zin sa kanya na kung ang mga estudyante ba ng Hyundai High. Sinabi naman ni Il-jung sa kanya na narinig niya na merong sinasanay si Lee Zin na mga estudyante kaya naman nagdesisyon siya na mismo ang pumunta para suriin kung anong klaseng mga estudyante ang sinasanay ni Lee Zin. Subalit sa kanyang pagbisita sa mga estudyante ay ginawa siyang laruan ng isang estudyante. Hindi naman maintindihan ni Lee Zin ang ibig sabihin ni Il-jung sa kanya. Kaya naman tinanong niya ito kung ano ang kanyang ibig sabihin. Nanghihingi naman ng tulong si Il-jung kay Lee Zin at tinanong niya si Lee Zin kung kailangan pa ba niyang sabihin na tumakas siya mula sa isang bata para lang maintindihan niya. Laking gulat naman ni Lee Zin at sa isip-isip niya na alam niya na sinalakay ni Il-jung ang bangko at umatras siya. Hindi niya akalain na talagang ang tumakas si Il-jung. At dito hindi niya alam kung sino ang taong tinutukoy ni Il-jung. Nakita naman ni Il-jung ang kanyang reaksyon at bigla siyang napahalakhak sa kakatawa at sinabi niya na pati rin ang kanilang Boomer dito ay hindi alam kung sino ang taong tinutukoy niya. Nagtataka naman si Lee Zin sa kanya at tinanong niya si Il-jung na kung sinabi ba ni Il-jung na hindi niya alam. Tugon naman ni Il-jung sa kanya na alam niyang hindi siya magaling sa pagsisinungaling. Dagdag pa niya na akala niya na isa yung sekretong armas na sinasanay ni Lee Zin. At tinanong niya na sa palagay niya na isa rin palang sekreto sa kanya ang estudyante na yun. Tumayo naman sa galit si Lee Zin at sinabi niya kay Il-jung na sagutin siya ng maayos. Tumawa naman ng napakalakas si Il-jung dahil sa naging reaksyon ni Lee Zin. At sinabi ni Il-jung sa kanya na kung hindi niya alam ay kailangan niyang maunang kumilos. Dagdag pa niya na pinatawag niya si Lee Zin para makapag-usap sila ng saglit subalit sa palagay niya ay hindi niya ito inaasahang na marami ang kanyang malalaman. Lumipat ang eksena sa building na kung saan nagaganap ang pagsasanay ng Hyundai. At ito na ang pang-5 araw nila sa pagsasanay. Biglang nagsalita si Jin Sung na kung nasaan siya. Tinanong naman siya ni Seon kung gising na siya. Dagdag pa niya sa susunod na matutulog si Jin Sung nang napakatagal ay sabihan niya na agad si Seon. Wala pa man sa wisyo ang ating bida ay kinonfirma niya na kung siya talaga si Seon. At napatanong siya sa kanyang isipan na kung panaginip lang ba ito. Bigla niya namang hinawakan ang pisngi ni Seon. Namula naman ang pisngi ni Seon pagkahawak ni Jin Sung sa kanya. Maya-maya pa ay pinisil-pisil niya ang pisngi ni Seon at namangha naman si Jin Sung dahil napakalambot ng pisngi ni Seon. Agad namang nagalit si Seon sa ginagawa ni Jin Sung sa kanyang pisngi kaya naman binigyan niya ng isang solid na sampal ang ating bida. Bigla naman bumangon si Jin Sung at umuusok-usok pa ang sampal ni Seon sa kanya at sinabi niya na napakasakit nun. Sinabi naman ni Seon sa kanya na sana sa ginawa niya ay nagising na ng tuluyan si Jin Sung. Nagtaka naman si Jin Sung nang nagkawisyo na siya dahil ang huli niyang natatandaan ay nasa trench war pa siya. Ipinaliwanag naman ni Seon sa kanya ang nangyari na matapos niya mapatamba ang lahat ng mga estudyante ay tiningnan niya si Seon at tinanong niya kung nakikita ba siya ni Seon habang siya ay tumatalon-talon na parang bata dahil sa sobrang saya. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na natatandaan niya yon. Bigla namang kinurot ni Seon ang pisngi ni Jin Sung at sinabi niya na pagkatapos ng lahat ay bigla na lang nahimatay si Jin Sung. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung na nahimatay siya.
Tinanong naman siya ni Seon ng diretsahan na magagawa ba ni Jin-sung pakasalan siya kung ganyan siya na nahihimatay. Nanggigil naman si Seon sa ating bida at pinisil-pisil niya ang pisngi nito. Tinanong niya naman si Seon na dahil gising na siya ay gagawin siya ni Seon na katawa-tawa. Bigla naman kumawala si Jin-sung sa pagkakahawak ni Seon sa kanyang pisngi at sinabi niya na hindi pa siya mag-aasawa. Kinulit naman siya ni Seon at sinabi niya na huwag naman siyang ganyan at maging masaya na lang si Jin-sung kasama si Seon habang buhay. Tugon naman ni Jin-sung sa kanya na kung sasabihin niyang payag siya ay pagtatawanan lang siya ni Seon. Kaya naman tinanong siya ulit ni Seon na kung gising na ba si Jin-sung ngayon. Dahil sa sinabi ni Seon sa kanya ay namula naman ang mukha niya na parang kamatis at sa isip-isip ni Jin-sung na maganda talaga si Seon kahit na hindi siya kalahating tulog. At naisip niya na maganda sana kung hindi siya pinagtatawanan ni Seon. Maya-maya pa ay pinakita naman ni Seon ang badge ni Jin-sung sa kanya. Bakas naman sa mukha ang saya ni Jin-sung dahil sa wakas ay hindi na siya isang trainee. Sinabi naman ni Seon sa kanya na ibibigay ng kanilang homeroom teacher ang certificate niya mamaya. Nagtaka naman si Jin-sung kung anong certificate ang tinutukoy ni Seon. Agad naman siyang binati ni Seon sa pagiging first place niya sa guerrilla training nila. Nagpasalamat naman si Jin-sung sa kanya. Subalit tinanong siya ni Seon na kung bakit malungkot ang kanyang naging reaksyon. May naalala si Jin-sung at tinanong niya na kung bakit private lang siya. Sinabi naman ni Seon na dahil ba lumaktaw siya ng 2 ranggo at dagdag pa niya na dahil yun sa pagsisikap ni Jin-sung sa pagsasanay. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Seon ay bigla namang sinabi ng ating bida na hindi ganun ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Jin-sung sa kanya na may pastahan sila ng guro ng class 6. Tinanong siya ni Seon kung anong klaseng pastahan. Tugon naman niya na sinabi ng guro ng class 6 na kung makakatungtong ng top 30 ang lahat ng miyembro ng zombie horde at siya ang makakuha ng pinakamataas na puntos ay gagawin silang lahat na corporal. Nadismaya naman na si Seon dahil ibinigay lahat ni Jin-sung ang kanyang makakaya para lang sa pastahan. Magpapaliwanag pa sana si Jin-sung subalit bigla siyang pinitik ni Seon. Sinabi naman ni Seon sa kanya na pre-omet naman lahat ng kasama ni Jin-sung sa corporal maliban lang sa kanya. Kaya naman sinabihan siya ni Seon na huwag na siyang mag-alala. At dito may naalala si Seon na dahil sa ating bida ay madaming naging trabaho ang nurse. At pinaalahanan siya ni Seon na sisiguraduhin lang ni Jin-sung na babatiin niya ang nurse sa pagiging masipag sa kanyang trabaho. May bigla namang naalala si Jin-sung tungkol sa nurse. Minungkahi naman ni Seon sa kanya na magkasama nilang pasalamatan ang nurse. Tutol naman si Jin-sung sa sinabi ni Seon at gusto niyang mag-isa siyang pumunta sa nurse. Tutol rin si Seon sa desisyon ni Jin-sung at sinabi niya na magkasama silang pumunta sa nurse. Tugon naman ng ating bida sa kanya na walang kinalaman si Seon dito kaya naman ang bagay na ito ay gagawin mag-isa ni Jin-sung. Bigla namang pinisil ni Seon ang pisngi ni Jin-sung at tinanong siya ni Seon na kung hindi ba niya gusto na makasama siya. Tumugon naman si Jin-sung na hindi sa ganun at tinanong niya rin si Seon na kung bakit magkasama silang dalawa sa pagpunta. Wala namang magawa si Seon sa desisyon ni Jin-sung. Lumipat ang eksena sa kay Teacher Yang Ho at lalaking kalbo. At dito binigyan ni Teacher Yang Ho ng kape ang kalbo at humingi siya ng tawad dahil wala dito ang battalion commander dahil lumabas ito. Kinuha naman ng kalbo ang kapeng inihanda ni Teacher Yang Ho at sinabi niya na parang hindi pa lubusang naayos ang hierarchy system nila. Nagtaka naman si Yang Ho sa kanyang sinabi. Sinabi naman ng kalbo na kinontak na ng ibang kapitan ang eskwelahan nila ng nakaraan pa subalit ang tumugon sa kanilang pakikipag-usap ay isa lamang second lieutenant. Humingi naman ng tawad si Teacher Yang Ho dahil siya ang naka-duty ngayong araw, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay tumawa naman ang kalbo sabay sabi na ano ba ang aasahan niya sa bagong authorized na eskwelahan para maging military special facilities. Dagdag pa niya na hindi ibig sabihin na agad-agad silang makaka-adapt sa sistema ng military, hindi katulad nilang 988th, kaya naman humingi siya ng tawad dahil umasa siya ng mataas sa eskwelahang ito. Sabay halakhak ng napakalakas. Pinigilan naman ni Yang Ho ang kanyang galit dahil ang kaharap niya ngayon ay isa sa 988th Special Brigade. Ang 988th Special Education Brigade ay ginawa ng mga Korean military para makapagsanay ng mga malalakas na mga estudyante na para makontrol nila. Kinukuha nila ang mga estudyante na merong malalakas na ideya sa buong bansa nila.
Merong mga elite na mga guro ang nagtuturo sa loob ng kanilang base na merong alam sa pagmamilitary. Ang mga estudyante ay sinasanay ng mabuti at masanay sa kinagawian ng pagmimilitary at mga taktika ng mga militar. Mataas ang kanilang kaalaman pagdating sa edukasyon ng mga militar at isa sa mga pinakamalakas sa buong Korea na base na tinututukan ang merong mga special na mga ideya. Naubos na ng kalbo ang kanyang kape at inilapag sa mesa at tinanong niya si Teacher Yang Ho na kailan ba dadating ang kanilang principal. Napatanong naman sa kanyang isip si Teacher Yang Ho na sinasadya ba ng kalbong ito na tawaging principal ang kanilang battalion commander para sabihin na mas angat sila kaysa sa kanilang eskwelahan. Tumugon naman si Teacher Yang Ho na maya-maya ay nandito na siya. Sinabi naman ng kalbo kay Teacher Yang Ho na ang kanyang mukha ay parang walang kasiyahan. Tugon naman ni Yang Ho na hindi sa pagiging marahas ay parang may pagkabastos ang dating ng kalbo at tinanong niya ito na dahil ba nanggaling siya sa ibang unit. Napagtanto naman ng kalbo na nasa ibang unit siya kaya't humingi siya ng tawad. Sinabi niya na dahil isa siyang kalaban na nagdedeklara ng digmaan ay sa tingin niya na naging medyo bastos siya. Laking gulat naman ni Teacher Yang Ho sa sinabi ng kalbo. Tugon naman ng kalbo sa kanya na sigurado siyang alam na ni Yang Ho ang tungkol dito. Tinanong niya si Teacher Yang Ho na ganun na ba kaina ang kanilang pagsagap ng information na ngayon lang niya narinig ang tungkol sa bagay na ito. Kaya naman naalala ni Yang Ho ang sinabi ng principal sa kanya bago pa man nagsimula ang guerrilla training ng mga estudyante. Sinabi naman ng kalbo na may pagkayabang na ang Haein High ay merong An Sang-ho at Kim Seon na merong may mga malalaking pangalan subalit hindi siya sigurado sa kahihinatnan nito. Sinabi naman ni Teacher Yang Ho na siguro hindi pa narinig ng kalbo ang balita tungkol sa kapangyarihan ng mga estudyante ng Haein High. Bigla namang sumabat ang kalbo na kung ang tinutukoy niya ang tungkol sa kanilang guerrilla training na magaling ang ipinakita at sabay kuha sa libro na may mukha ni Seon. Binuklat niya ang libro at sinabi ng kalbo na kung ang tinutukoy ni Yang Ho ay ang isang estudyante na nanguna sa guerrilla training nila na tinatawag na F-killer sabay tapon sa libro na kanyang hawak at sinabi niya na wala namang kabuluhan dahil isa lang siyang F-rank. Tinanong niya si Yang Ho na paano makakasurvive ang isang estudyante na meron lamang F-rank na ideya laban sa eskwelahang magaling sa paggamit ng ideya at merong mga malalakas na taglay ng ideya. Dagdag pa niya na sana ginawa nilang makatutuhanan ang pagsulat ng kwento upang kapani-paniwala ito. Hindi naman tumugon si Teacher Yang Ho at sa tingin niya hindi nakakuha ng detalyadong impormasyon ang 998 tungkol sa ginawang guerrilla training ng Haein High. Bigla namang dumating ang principal at humingi naman siya ng tawad sa kalbo dahil nahuli siya at tumawa naman siya. Bigla namang tumayo ang kalbo at kinamayan ang principal at sinabi niya na okay lang sa kanya at tinawag niyang battalion commander ang principal. Nakita naman yun ni Teacher Yang Ho at sa isip-isip niya na kani-kanina lang ay tinawag niyang principal ang battalion commander. Humingi naman ng permiso si Yang Ho na aalis na siya. Pagkalabas niya sa pinto, sinabi niya na pagod na siya. Maya-maya pa ay bigla niyang naalala na ngayon ang pangalawang event para sa pagre-recruit ng club. At narinig ni Yang Ho ang mga estudyante na nagbibilang. Lumipat ang eksena sa gymnasium na kung saan ang mga nagbibilang na narinig ni Yang Ho. At dito pina-try out ni Jin Sung ang lahat ng kanyang kasamahan na zombie horde sa club ni An Sang-ho. Pagkatapos nilang sumailalim sa pag-ehersisyo ay tinanong ng ating bida si Sang-ho kung kamusta naman ang kanilang performance. Naghihintay ang mga estudyante kung ano ang magiging desisyon ni Sang-ho. Tumawa naman siya at tinanong niya si Jin Sung kung tinatanong pa ba yan. Kaya naman inanunsyo ni Sang-ho na ang lahat ng miyembro ng zombie horde ay nakapasa sa kanyang club at binati niya ang mga ito. Tiningnan nila si Jin Sung dahil hindi sila makapaniwala na makakapasa sila sa club ni An Sang-ho. Kaya nagbunyi naman silang lahat. Narinig naman yun ni Teacher Yang Ho ang pagbubunyi nila at sinabi niya na umaasa siya sa kakayahan ni Jin Sung. At naglakad na siya at sinabi niya na dudurugin ni Jin Sung ang mga ilong ng mga nakakainis na mga bastardo na yon. Sa kabilang eksena naman ay nag-uusap ang principal at ang kalbo. Inilapag ng kalbo ang dokumento at sinabi niya na narinig niyang inaprubahan na ang mga content ng kanilang brigade commander bago pa man ang lahat. At dahil inutusan siyang epastamp ang dokumento pagkatapos makonpirma ng principal. Tumawa naman ang principal at sinang-ayunan ang sinabi ng kalbo. Habang pinipirmahan ng principal ang dokumento ay sa isip-isip niya na ang Haein High at 998 Special Education Brigade ay magkakaroon ng mock counter-infiltration training.
Naisip rin niya na parang lugi sila sa magaganap na paglalaban sa pagitan ng kani-kanilang mga estudyante. Napag-isipan niyang tumanggi subalit hindi pwede. Kaya naman wala nang magawa ang principal at pinirmahan niya ang dokumento. Pagtapos nun ay agad naman nagpasalamat ang kalbo at nagpaalam na bumalik na sa kanyang unit. Nagpasalamat naman ang principal sa kalbo dahil sa kanyang kasipagan sa trabaho. Agad namang umalis ang kalbo at sinarado ang pinto habang naiwang mag-isa ang principal sa kanyang silid. At maya-maya pa ay bigla siyang nagalit dahil sa kahihiyan na kanyang inabot, pinangako niya sa kanyang sarili na ibabalik niya ang kahihiyan sa kanila. Lumipat ang eksena sa editor-in-chief na pinapanood niya ang kuhang video nila kay Jin Sung. Napaisip siya na